So, before anything else, I want to introduce myself. I am Giovanni Ronquillo, So, the second Friends reporter Benefits from Tax or Chapter FBT 11, ay isang and buwis na my impose sa topic mga is Friends all Benefits na about ibinigay ng mga the employer sa Friends kanilang mga Benefits empleyado. Bukod sa Tax. kanilang regular na sahod o sweldo, ang mga Friends Benefits Tax ay maaaring mga benepisyong hindi cash tulad ng paggamit ng sasakyan ng kumpanya, mga pautang na mga mababang interes, mga membership sa gym at mga gastusin sa libangan. Housing benefits ay mga benepisyong ibinigay ng isang employer sa kanilang mga empleyado na may kaugnayan sa tirahan o pabahay. Expense account. Ang expense account ay isang pundo o account na ibinigay ng isang kumpanya sa kanilang mga empleyado upang masakop ang mga gastusing na may kinalaman sa trabaho. Vehicles of any kind ay mga hulugang anumang uri ng sasakyan na ginagamit sa isang kumpanya na upang mapadali ang transportasyon na ginagamit para sa pagbiyahe. Household personnel such as maid, driver, or others. 5. Interest for the difference between the market rate 12% and the actual. And membership fees, dues, and other expenses borne by the employer for the employee in social and athletic clubs or other similar organization. Expense for foreign travel. Kaugnayan ang foods at iba pang gastusin sa pag-travel. Holiday and vacation expenses. Education assistance to the employee or his dependents. Life or health and other non-life insurance premiums or similar accounts in excess of what the law allows. So, for the characteristic of the Friends Benefit Tax is number 1, final tax. Final tax o huling buwis ay isang uri ng buwis na impose sa ibang particular na uri ng kita, kung saan ang tax na binabayaran ay tinuring na kumpleto at huling obligasyon sa buwis para sa kita na iyon. Number 2, ang tax upon the friends benefits of managerial or supervisor employees ay tumutukoy sa buwis na impose sa mga benepisyo o pribilehiyong natatanggap ng mga empleyado na sa managerial o supervisory na sa posisyon. Bukod sa kanilang regular na sweldo sa Pilipinas, ang mga friends benefits na ito ay na pinapatawan ng Friends Benefits Tax or FBT. Paid by the employer ay nangangahulugang ang isang bagay o benepisyo ay binabayaran ng kumpanya o tagapang-empleo. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay may health insurance na paid by the employer, ibig sabihin ang tagapang-empleo ang nagbabayad ng premium para sa health insurance na iyon at hindi na kailangan pang mag-aambag ng empleyado. Maaari ring tumutukoy ito sa iba pang mga benepisyo tulad ng training allowance o retirement plans na sinasagot ng kumpanya para sa kanilang mga empleyado. Gross up tax. Ang gross up tax ay isang paraan ng pagkukulkula ng buwis kung saan ang halaga ng benepisyo o kita ay ina-adjust pataas upang masakop ang buwis na binabayaran. Ito ay karaniwang ginagamit kapag ang isang benepisyo ay binigay ng empleyado nang hindi na kailangan pang magbayad ng karagdagang buwis mula sa kanilang sariling kita. Due quarterly. Ang due quarterly ay nangangahulugang ang isang bagay tulad ng pagbabayad o ulat ay kailangan gawin o isubmit tuwing ikatlong buwan o 4 na bisis sa isang taon. Halimbawa, kung may utang na kailangan bayaran sa due quarterly, kailangan itong bayaran sa bawat 3 buwan ng taon. Halimbawa, sa katapusan ng Marso, Hunyo, Setyembre at Disyembre. Procedures in computing the Friends Benefit Tax. Number 1. Determine the monetary value. Monetary value refers to the taxable amount of benefits taken home or realized by the managerial or supervisory employee. Number 2. Determine the gross up rate and Friends Benefits Tax rate applicable for the taxpayer. Number 3. Determine the gross up monetary value by dividing the monetary value by the gross up rate. Number 4, determine the Friends Benefit Tax by multiplying the Friends Benefit Tax rate to the gross up monetary value. Rules on valuation of Friends Benefits paid in cash. Ang benefit paid in cash ay tumutukoy sa mga benepisyo o kabayarang ibinibigay sa anyo ng pera sa halip na iba pang anyo.
tulad ng mga produkto, serbisyo o benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, sa konteksto ng isang kumpanya o gobyerno, maaring tumutukoy ito sa mga benepisyong ipinagkakaloob sa mga empleyado o mga mamayan na binabayaran direkta sa kanilang bilang pera tulad ng sweldo, bonus o pensyon. Benefits paid in kind. Ang paid in kind ay tumutukoy sa mga benepisyo o kabiyarang ibinibigay sa anyo ng mga produkto, serbisyo o iba pang bagay maliban sa pera sa halip na makatanggap ng cash. Ang tumatanggap ay binibigyan ng mga bagay na maaaring kailangan o magamit nila. Benefits that are finished. Ang ibig sabihin ng benefits that are finished ay ang benepisyo tapos na or natatapos na.